at sinagot niya na siya ay pabigat sa labanan. Hindi sumang-ayon si Danen at sinabi na siya ay isang mahusay na mandirigma na nananatiling kalmado kahit harapin ang mas malakas na mga kaaway. Gusto ni Danen na bumalik si Red sa partido ngunit tinanggihan siya tulad ng iba bago siya. Sinabi rin ni Red kay Danen na nasa bayan din si Ruti at kung paano siya naghihirap sa pag-iisip at emosyonal dahil sa kanyang biyaya. Bagamat mababa ang IQ ni Danen, napagtanto niya ito at nagpas siyang susubukan niyang tulungan si Ruti sa anumang paraang kaya niya. Bago gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon, hiniling ni Red kay Danen na ikwento muna ang kanyang kwento. Sinabi ni Danen na maaari silang mag-usap habang naglalakad at inangkin na hindi naman malaking bagay ang pagkawala ng kanyang kanang braso. Sa kabilang banda, nagpapahinga si Aris sa isang inang bisitahin siya ni Danen, at itong si Danen ay may dalawang braso, na nagpapahiwatig na siya marahil ang peke. Sinabi ng peking Danen kay Aris na nagsettle down na si Red kasama si Rit at nagmamay-ari pa sila ng maliit na pharmacy. Nagalit si Aris dito, nagreklamo na matapos niyang palayasin si Red sa grupo, nagdesisyon itong magretiro at magpakasal sa babaeng mahal niya. Hiniling ni Aris kay Danen na dalhin siya sa tindahan ni Red para matanggal niya ito sa buhay ng bayani kahit na kailanganin niyang gumamit ng lethal force. Dinala ng peking Danen ang baliw na si Aris sa pharmacy kung saan binasag niya ang shop para mailabas ang kanyang frustration. Binabasag niya ang mga bote ng gamot at paso ng halaman bago pumasok sa kanilang kwarto at pinutol ang kanilang kama. Hinayaan ng peking Danen si Aris na gawin ang gusto niya, sa katunayan ay nasisiyahan siya sa kanyang walang kwentang galit. Samantala, pabalik si Red at Danen sa tindahan niya nang sabihin ni Danen na buhay pa ang Demon General na si Shendan. Nakipaglaban sila kanina habang hinahanap niya si Red at kinagat ni Shendan ang kanyang braso at tinapon siya sa dagat. Ngayon, gumigala siya sa lugar na ito na nagkukunwaring isang human adventurer. Mahirap paniwalaan ni Red na nakaligtas ang demonyo matapos saksakin ni Ruti sa puso, ngunit sinabi ni Danen na isipin na lang ito mamaya. Biglang lumipad ang isang spirit dragon sa ibabaw nila at hindi nila napansin sina Aris at ang peking Danen na nakaupo dito. Naghinala sila sa dragon na lumilipad patungo sa Elven Ruins at nagpas siyang sundan ito. Tumakbo si Red ng mabilis at naabutan sina Rit at Tish. Sinabi niya sa kanila na paparating din si Danen at humingi ng paumanhin si Tish dahil nakilala niya si Danen kanina ngunit hindi sinabi sa kanya. Tinanong ni Red si Rit kung napansin niya ang kahit anong kakaiba kay Danen noon, ngunit hindi matukoy ni Rit kung ano ito. Napagtanto ni Red kung ano ang nangyayari at sinabi sa nagulat na si Rit na nawawala ang kanang braso ni Danen, na kinagat at tinanggal ni Shizenden, na himalang nakaligtas matapos saksakin sa puso. May kakayahan din si Shizenden na mag-transform sa kahit sinong kinain niya, kaya malamang siya rin ang peking Danen. Nagsisi si Rit na itinago niya ito kay Red at idineklara na kung makaharap nila si Shizenden, tatapusin niya ito, at nangako rin si Red na sasamahan siya sa laban. Pagkatapos, dali-daling sumunod si Red sa dragon at nakarating sa Elven Ruins. Gumamit si Red ng mahiwagang glow stick para mag-navigate sa madilim na ruins at tumalon pababa sa isang butas gamit ang kanyang kasanayan sa slow fall. Habang ini-explore niya ang ruins, nakakita siya ng isang notice na nagsasabing Hero Administration Facility, at nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Nakarating siya sa kwarto kung saan nakakulong si Heisenberg at tinanong kung nasaan si Ruti. Wala itong ideya at tumanggi pang ang tawagin siya, kaya pinay-hit ni Red ang braso niya. Dali-daling dumating si Ruti para iligtas ang kanyang drug dealer, ngunit nang makita niya ang kanyang kapatid, binitawan niya ang kanyang sandata. Kinuha siya ni Red para mag-usap ng privado at sinabi sa kanya na narinig niya ang lahat tungkol kay Tish. Hindi pinagalitan ni Red ang kanyang kapatid sa paggamit ng droga, sa halip, sinabi niyang gumagawa siya ng gamot na makakapigil sa impulses ng biyaya para sa kanya. Namangha si Ruti at tinanong kung bakit niya gagawin iyon gayong ginugol niya ang buong buhay niya sa pagprotekta sa mundo at pagtulong sa iba. Sumagot si Red na ang tanging nais niya ay protektahan siya at ang pagtulong sa iba ay kasama lamang doon. Sinabi niya na ayos lang para kay Ruti na piliin ang sarili niyang landas at kahit gusto niyang tumigil sa pagiging bayani, susuportahan siya ni Red. Hindi makapaniwala si Ruti bigla at humingi ng katiyakan, at muling sinabi ni Red na may karapatan siyang magdesisyon sa kanyang buhay. Naging emosyonal si Ruti at sumandal kay Red, nagpasalamat sa palaging pagiging nasa tabi niya. Hindi nagtagal, dumating din si Rit at Tish sa ruins at humingi ng paumanhin si Tish kay Ruti sa pagbubunyag sa kanya, ngunit napatawad na siya ni Ruti at nagpasalamat sa pagdadala ng kanyang kapatid doon. Gusto ni Red na kausapin si Heisenberg kung paano niya makukuha ang mga puso ng Axe Demons para makagawa ng gamot, ngunit bago iyon, sinabi ni Ruti sa kanya na ang bagong biyaya na ibinigay ng droga ay dahil sa natitirang mali siya ng Axe Demon. Gayunpaman,
Hindi ito nakakaapekto sa kanya sa ganoong paraan, at sa halip na ang biyaya ng Axe Demon, isang pangalan na biyaya ang lumalabas sa kanya. Ang bagong biyaya niya ay hindi nagbibigay sa kanya ng mga kasanayan o pagnanasa, at naguluhan si Red nang marinig ito. Kahit si Heisenberg ay hindi pa naririnig ang ganoong bagay, ngunit naniniwala siya na kung hindi magising ang biyaya ng Axe Demon, hindi magkakaroon ng mga mapanirang pag-atake si Ruthie dahil sa droga. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil hindi mukhang masama ang sitwasyon, ngunit biglang nagbabala si Tish tungkol sa isang bagay na mabilis na papalapit sa kanila. Isang baha ng malalaking nakakatakot na mga mata ang dumating, at napagtanto ni Red na ito ay isang magic spell na nagbibigay sa caster ng lokasyon ng sinumang makakasalamuha ng mga mata. Hindi nag-aalala si Ruthie dito at pinasabog niya ang mga mata gamit ang kanyang lightning magic at tumakas. Hinabol siya ni Red, inuutusan si Reed na sumunod sa kanila habang pinapanatiling ligtas si Heisenberg. Nakita ni Ruthie ang magic caster at tumakbo patungo sa kanya, ngunit nagulat siya nang makita si Aris na naghihintay sa kanya. Si Aris ay lubos nang nawala sa katinuan at mukhang kailangan siyang dalhin sa mental asylum. Hiniling niya kay Ruthie na sumama sa kanya dahil kaya nilang talunin ang Demon Lord ng mag-isa at hindi na nila kailangan ang iba pang mahihina. Sinabi ni Ruthie na balak niyang tumigil sa pagiging bayani, ngunit hindi tumatanggap ng hindi si Aris at naniniwala na ginagawa niya ito para umangkop sa kanyang kapatid na talunan. Sinubukan ni Red na ipaliwanag ang totoo sa kanya, ngunit ginamit ni Aris ang isang force attack sa kanya at itinapon siya sa pader. Ipinahayag ni Aris na ngayong nailayo na niya ang pabigat, dapat malayang makasama ni Ruthie siya, ngunit galit si Ruthie at sinaksak siya. Sinabi ni Ruthie na dahil hindi malubha ang pinsala ng kanyang kapatid, hahayaan niyang mabuhay si Aris, ngunit hindi siya babalik kasama niya sa anumang kalagayan. Nilapitan niya si Red at pinagaling siya, at iniwan si Aris na dumudugo sa sahig. Habang lumilipas ang bawat sandali, lalo pang nawawala sa katinoan si Aris at sumisigaw na maging ang bayani ay isang idiot na hindi na masasalba. Pinapanood ito ng Peking Danen o Shendan, at nag-transform siya kay Bai para lapitan si Aris na may daladalang healing potion. Ginamo ni Aris ang kanyang sarili gamit ang mahika at sinabi kay Shendan na alam niya kung sino siya dahil sa kanyang appraisal skill. Diretsahang sinabi ni Shendan na ayaw niyang makipaglaban kay Aris at sa halip, nais niyang makipag-alyansa pansamantala. Sinabi niya kay Aris na may nakatagong relika ng unang bayani sa mga ruins na ito at kung ibibigay niya ito kay Ruthie, babalik siya sa kanyang tabi. Habang tinuturo ni Shendan kay Aris kung saan ang espada, naalala niya ang unang pagkikita nila ni Ruthie at kung paano niya agad nalaman na siya ang magiging tagapagligtas ng mundo. Malalim ang respeto niya sa biyaya ng bayani at nais niyang ialay ang kanyang buhay sa pagtulong kay Ruthie na iligtas ang mundo. Ngayon, nawala sa kanya ang lahat ng pinaghirapan niya at determinado siyang makuha ito pabalik sa anumang paraan. Sa kabilang banda, sina Red at Ruthie ay sumama sa kanilang grupo at sinabi sa kanila na naroon si Aris at plano niyang makuha si Ruthie pabalik. Binabantayan ni Tish si Aris at ipinaalam sa grupo na papunta si Aris sa basement kasama ang isa pang tao na sinusubukang itago ang kanyang presensya gamit ang mahika. Hinala ni Reed na ang kasama ni Aris ay si Shendan at gusto ni Red na harapin si Aris at alertuhan siya na niloloko siya ng isang demonyo. Si Heisenberg, na walang ideya kung ano ang nangyayari, ay humihingi ng paliwanag sa kahit sino, ngunit walang sumasagot sa kanya at wala siyang pagpipilian kundi sumunod sa grupo habang papunta sila kay Aris. Samantala, sina Den, Theodora, at Albert ay pumasok na rin sa mga ruins. Gusto ni Danen na makahanap agad ng mga kaaway at makipaglaban, ngunit sinabi sa kanya ni Theodora na mag-ingat dahil kailangan niya ito. Agad na inilagay ni Danen si Theodora sa friend zone at tumakbo mag-isa, sinisira ang mga pinto gamit ang kanyang malalakas na suntok. Samantala, sina Shendan at Aris ay nakarating na sa pinakamababang antas ng mga ruins, na mukhang isang high-tech na laboratorio. Biglang sinira ni Danen ang isang bintana at tumalon papasok, bago kinuha ang isang espada mula sa isang skeleton at inihagis ito kay Shendan. Naharang ito ni Shendan sa huling sandali, ngunit namanhid ang kanyang mga kamay dahil sa impact. Nagulat si Aris na makita si Danen na walang braso, ngunit sinabi ni Danen na lumayo ito para matapos niya ang laban sa demonyong si Shisen. Inatake agad siya ni Shisen, umaasang samantalahin ang kapansanan ni Danen, ngunit sinuntok siya ni Danen gamit ang kanyang kaliwang kamay at itinapon siya. Sinabi ni Danen kay Shendan na mula nang mawala ang kanyang dominanteng braso, nag-ensayo siya sa kaliwa at naging mas malakas. Inilunsad niya ang isang malakas na suntok sa demonyo at ipinako ito sa dingding bago nagsimulang magpaulan ng suntok at sipa. Hindi makalaban si Shisen at humingi ng tulong kay Aris. Nagtataka si Aris kung dapat niyang atikihin si Danen na dating kasamahan sa armas at mas malakas sa kanya sa malapitang laban.
Ngunit, dahil sa kanyang kasakiman na makuha ang sandata ng dating bayani, inatake niya si Danen gamit ang Thundering Spear. Iniwasan ito ni Danen ngunit na-stun siya ng kidlat, at saka sinaksak siya ni Shendan ng espada niya, na nagdulot ng pagsabog sa loob ng katawan ni Danen. Nakatayo pa rin si Danen kahit malubha ang pinsala, at para tuluyang talunin siya, nag-transform si Shendan sa kanyang tunay na anyo. Inatake niya si Danen gamit ang kanyang Six Sword Technique, ngunit hinawi lahat ito ni Danen gamit lang ang kanyang kaliwang braso at sinira ang lahat ng espada isa-isa. Gayunpaman, may nakatagong espada si Shendan sa ilalim ng kanyang paa at sinaksak niya si Danen, na tinanggap ang kanyang pagkatalo at nawalan ng malay. Walang nararamdaman si Aris sa pagkatalo ng dating kasamahan dahil hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nagtaksil. Plano niyang i-ambush si Red noong dumaan sila sa Bewitching Woods dahil alam niyang malakas ito. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ni Aris na mapupuksa si Red dahil hindi siya makakakuha ng credit bilang kanang kamay ng bayani kung nasa paligid si Red. Nagpasalamat si Shizenden kay Aris sa pagligtas sa kanya at kinuha ang espada na inihagis ni Danen. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang layunin, nakarating sila sa isang nakasarang pinto at ginamit ni Shizenden ang isang heart-shaped na diamante para i-override ang lock mechanism at pilitin itong magbukas. Nang marating nila ang pangunahing silid ng pasilidad, nagulat si Aris sa makabagong teknolohiya na higit pa sa kanilang panahon. Lalo pang lumaki ang kanyang hindi paniniwala nang buksan ni Shendan ang isang locker na naglalaman ng 5 magkakaparehong espada at isa pang espada na nawawala sa set. Ang nawawalang espada ay ang Holy Demon Slayer, na ginamit ng bayaning si Ruti. Hindi makapaniwala si Aris na may 6 na espada nito, samantalang lahat ng teksto ay nagsasabing iisa lamang ito. Ngunit, sinabi ni Shendan na wala sa mga espada na iyon ang tunay na banal na demonyong pamatay at maging ang hawak ni Ruti ay peke. Aniya, ang mga espada ay mga replika lamang ng mga banal na espada na ginamit ng unang bayani, at maging ang kaluluwa ng